We advise the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good evening, Philippines. Maayong gabi sa Tibok, Mindanao, Visayas, ug sa Luzon. Alam niyo po ang ating usapin ngayong gabi ay magiging interesante. Kaya po nag-ibang bihis ako dahil talagang special po ang ating panauhin. Ito po ang ating magiging guest ngayong gabi ay siya po ang may kinalaman kung bakit nasa television. Bumalik television po ako. Isa po ako sa naging panauhin niya sa sarili niyang programa dito sa GNN at isa siya sa mga haligi dito sa GNN. Kaya lang, itong taon na ito, siguro may nangyari sa buhay niya at hindi na ho siguro sapat ang kanyang serbisyo publiko dito sa himpilan ng telebisyon. At pumalaot po siya nitong ilang buwan, pumalaot po siya siguro sa larangan ng politika. Kaya sa haba-haba ng kanyang panahon, siguro tamang-tama po ang kupitong ating titulo. Nagtatanong tayo bakit? Bakit siya pumasok sa masalimuot na mundo ng politika at dito po sa yugto ng kanyang buhay, sa kabanata ng kanyang buhay na siya ay matagumpay na sa kanyang pamumuhay, sa kanyang negosyo. Bakit pa talagang sinuong niya itong butas ng karayom? Walang iba po kung hindi si Harry Tambuat ko. Maraming salamat sa iyo, Eric. Talagang mananagalog tayo nito, ha? Maayos to. Naiiba. Sige, maganda ito. Maraming salamat naman sa pag-iimbita mo sa akin dito. Maraming may plano pa naman, no, di ba? Kasi kaya hindi pa tayo nangangampanyo. Marami na nagtanong sa akin yan, parating gano'n. Tama ka Ang rason ko dito, yung naumpisahan ko na ang telebisyon, napasukan ko, nagumpisa ako muna sa RJTV. Okay. Kasi napasok ako doon. Kasi nagumpisa ako sa FM, Metro Manila FM, 105.9 FM. Tapos, yung isang sumiklab na sa panahon ni Cory, ni Madam Cory, yung sinabi niya at bumaba sila ni Brother Armin Luistro sa sa DepEd ngayon. Sabi nila lahat ng lasalista ay hindi para kay Gloria. Lahat galit kay Gloria, sinasabi niya. Now, sabi ko naman, hindi naman ako masyado mapolitika nun eh. Sabi ko, alam mo, hindi naman atatama. Huwag mo sasabihin lahat ng lasalista. Galing naman ako Ateneo din. Ateneo Lasal ako eh. Pero so Ateneo Lasal ang mundo mo? Ateneo Lasal. Celadon. Ang tawag ko dyan, Celadon. Combination Okay, so sabi ko, hindi naman tama yun. Natawa ngayon sa akin si Ramon, si RJ. Sabi niya, Harry, sige, sabihin mo sa television. Ba't ka puro salita? Wala ka naman ibubuga. Sabihin mo, kung talagang matindi ka. Aba, nag-television ako, bumaba ako. Sinabi ko. Yung sumunod na araw, ang daming nagpulong-pulong sa building ni RJ sa Makati Avenue. Gusto nila ako maging liderato nila. Alika! Lumaban tayo, sabihin natin, hindi tama. Si RJ naman, kilalang glory boy yan. Because yung asawa niya, yung unang asawa niya, ay kapatid ni First Gentleman. Si Marilu, naging congressman, woman nga, di ba? Hindi naman ako sumasang-ayon sa politika o kay GMA or anti-GMA. Ayoko lang sasabihin mo na ang alumni ay ito ang isang posisyon lang. Hindi tama yun eh. So, lumabas ako, nagsalita ako, mga 2-3 araw, maya-maya, ang dami nang gusto talaga na, uy, si Harry, tumuhat ko, si Harry. Doon ko nga nakilala marami mga politiko. Kasi nagpulong-pulong, lumala, we ended up in Polo Club. Ang dami na, mga 1,000 na kami doon.
So, nagsasalita Ano to, na mga ako. Lasal, taga-Lasal? Tiga Lasal, ayaw nila. Ay, wag mo isasali ang alumni. Okay, wag mong gamitin. Wag mo gagamitin ang pangalan ng alumni na itong posisyon namin. Oo. Kasi hindi naman kami sang-ayon dun eh. Oo. Doon nag-umpisa yan. Okay. So, mula doon, nakilala ko si Serge Rimonde, yung namatay Okay, na, no? yes. Dinala niya ako sa Channel 4. Okay. Nag 1 hour a week ako doon. And then mula noon, nag RPN 9 ako, nag Okay. 1 hour every day ako. And then napadpad ako sa Solar TV. Okay. Tapos tinayo yung GNN. Okay. Ako nagrepresenta sa Solar sa GNN. At tinayo natin. And Yes, rest yes. is history. Now, Yes. mula noon, naging komportable ako. Parang hindi ako nag-iinsayo sa television. Nangyari parang natural mo lang. Natural mo lang. Natural ko lang. Parang gano'n nangyari. Ang hinabol ko, hindi mga broadcaster, mga profesional. Ang hinahanap ko yung mga taong may laman loob at may gustong sabihin, may advokasya at may kaya. That's how tinayo ko yung GNN tsaka mga host. Kaya noon, mga host talaga lahat ng GNN, naku, ang titigas. Tama. Lahat sila, tabi-tabi. Ang hindi ka magsi-switch channel. Talaga ang titigas. May lahat, sinasabi tabi-tabi. lahat. Lahat. 3 oras sa isang gabi. Sunod-sunod. Ang titibay lahat. Now, doon nag-umpisa yan. Now, anong nangyari sa akin, maglilimang taon na ako sa broadcast. Nahalata ako, isa na lang hindi ko ginagawa ang reklamo ko sa telebisyon. Sa mga nangyayari, nakikita ko, nababasa ko. Okay. Mareklamo ako, ba't naman ganito, ba't ganyan, ba't ganito. Dapat naman Okay. Alam mo, ang Amerikano, ganun Okay. Ang Amerikano, magre-reklamo siya. Alam mo, malito sa komunidad, malito. Kung mali yan, ba't hindi ka sumampa? Ikaw magpalit. Okay. Puro reklamo ka, puro salita ka, wala kang ginagawa. Aber, dito na ako dumating ngayon. Sabi ko, ito na oportunidad ko. Ika nga sa Article 2, Section 26. Equal access to public service. Okay. Equal opportunity for all for public service. Now, pag hindi ko subukan to, hindi kompleto ang cycle ko Kailangan magawa ko ito para hindi na ako magre-reklamo. Alam mo, malay ko, pag doon na ako sa posisyon, ako pala ang magre-reklamo sa akin yung mga broadcaster, ang mga political analyst, sasabihin nila, ikaw na nga rin, dami mo sinabi ngayon, hindi mo magawa. Now, kailangan masubukan ko at gawin ko ito. Now, kung bigay mo sa akin ang posisyon ngayon, kunwari, Hari, ikaw ang presidente ng Pilipinas. Sasabihin ko sa iyo, sorry, hindi ko kaya, ayaw ko yung posisyon. Because Hindi ko kaya 24 hours, 7 days a week. Kung may maawakan, ginawa ko na lahat yan I'm 58 years old. Pagbigyan mo na ako. Ayoko. Okay. I don't want to work for 6 years for 24 hours every day of the week. I don't need to. I don't want to. Okay. Bigay mo sa akin vice presidente. Pwede. Bigay mo sa akin posisyon ng senador. No. Ayaw mo rin? Ayaw ko rin. Kasi? Matrabaho. 24 lang kayo doon. Okay. Matrabaho ang senador ba? Malaking trabaho ang senador. Pag congressman, pwede. Pwede pa. Kasi Kasi marami kayo doon. there's 30 of you. Hindi mo kailangan labanan lahat ng national issues. You are supposed to represent your community, your constituents of a given district. In this case, Muntinlupa. Muntinlupa ka tumatakbo, Muntinlupa, no? Okay. So, bakit ako gusto tumakbo sa Muntinlupa? Hindi ko naman plataforma, magtayo ng basketball court, volleyball court, magbibigay na naman ng deep well. Alam mo, iwan na natin sa Rotary. Ginagawa yan Okay, scholarship, health cards, makakatulong yan. Normal niya yan Kaya nga pumipila lahat ng taong bayan sa mga ang gusto ko gawin sana, magrepresenta ng taong bayan. Ang taong bayan ko, lugar ko. For example, every week, kailangan makinig ka ngayon. Sa Muntinlupa, meron kaming people's hour sa City Hall. Okay. Gawa yan ng mayor, vice mayor, at mga councilor. Pero may higit dyan, miski congressman dapat sumali dyan. Ano ba ang gusto niyo sabihin ko? Saan ako tatayo? For example, RH bill. Okay, ako sabihin ko, hindi ako boto sa RH bill. Pero kung ang taong bayan ko, mga distrito ko, boto sila doon, makinig muna ako. Magdiskusyon kami. Pag hindi ko kaya sila i-convince, it does not matter what I think. It is what my constituents think. Because I am supposed to be the representative. So my question is, are the representatives today the true representatives of their districts, the people that they're supposed to be
representing or is it their personal representation? Ngayon, ito tanong, no, Harry. When did you cross the Rubicon and tell yourself, gusto kong tumakbo? At what point in your life was there angel singing, or were you listening to Frank Sinatra when it came to you? No, actually, what happened? And at what do you remember the day, the moment, Yes. the specific Yes. time? What? Dinner table. I like to sit with my children. Okay. I'm always arguing politics With your children? with my children. They're 18 and 20 years old. Okay. And I give my points of views. Oh. And my son brought it up. You know, Dad, bagay ka. Sana ikaw na lang presidente. Okay. And normal naman yung the son telling Of course, the father. oh. Di ba? That's Ako the naman, best. That's the best. Ako Oh. naman, masarap pakinggan sa tenga, anak ko, di ba? Oh. But sinabi ko sa kanya, yung sinabi ko lang sa'yo, hindi ko kaya, ayoko. Okay. Hindi sa hindi kaya, pero ayoko kung pwede. Marami naman magagaling dyan eh. Oo. Pero ayoko magtrabaho ng, yun, sobra na. Oo. Hindi ko, come on, that's too much work for me. Ayoko. But I don't mind serving one term, maximum 2. Basta, ma-serve ko lang ang plataforma, ang proposal ko. Okay. Pag nagawa ko na yun, bababa ako. Okay. I don't want to be a career politician. Ayaw mo tapusin yung 9 years. No. Kasi Not 9 years, you're necessary. entitled to 9 years. No, ayoko. Ang gusto ko lang, kung meron akong proyekto na naman na kailangan gawin, alam mo, ang Muntinlupa, ilang kami doon? 12 districts. Pag umiikot ka sa buong Laguna, Dibay, taon-taon, napipinsala kami lahat. Ang buong lugar na yun. Sa Manggahang River, sa Marikina, bumababa lahat yan, yung tubig. Di ba yung overflowing? Yeah. Nagpa-flooding yan, tumataas. Yeah. Destruction to life and property. Ang Caliraya Lake, which is down Laguna side, makikita mo sa taas nun, may spillway ang Caliraya. Pag sumobra ng tubig nila sa taas, nagsispillway sila sa Laguna, Dibay. Ang Marikina at lahat ng dagatan, mga lakes, o yung galing sa bundok, pag nag-spillway na sila sa loob ng Laguna, Dibay, at spillway namin yung tao at mga bahay. Now, hindi nagagawa, walang nakakaisip, taon-taon may napipinsala, tuwing ulan, may bagyo na naman. Pero ito ulit, Harry. At what point? That was the time when that When you were talking to your son and you said, tatakbo ko? Or Yes, hindi? no. Or nung natulog ka, nung gabi na yung Natulog ka, iniisip ko na. pinag-isipan mo? Alam mo, there's two types of being a father or a leader of any sort or even a manager. Hindi pwede yung do as I say, don't do as I do. Do, yes. Mali yun eh. Do as I say and follow my example. Okay, Di ba? yes, So, here I am. I'm going through this whole process. Kailangan, gagawin ko na rin. Okay. I might as well, alam nyo, So pagising mo the next day, desidido ka na? desidido na ako. Tatakbo ako. Wala naman akong pera. Okay. Tuwing sinasabi ko sa mga malapit sa akin, nakikita ko, everyday, alam mo, tatakbo ako kung ang gusto. Okay, Harry, galing yan. Saan mo kunin ng pera? Wala naman akong pera. And whatever I have is for my family. It's for my, Yeah. I don't have that excess funds to run. But wait, sabi ko, why do I need money to run? Sure, posters. Hindi naman ganun kalaking pera yan eh. Okay. I don't mind that. Pero magpapakain ako ng taong bayan. Di ba? Bibigay ako ng mga juice, sandwich, kuno ano. Wait, hold on. Bakit? Para makinig sila. Kung ayaw nila makinig, okay din naman eh. I'm already on TV. Sinasabi ko na ako anong I'm being very straight, factual, and honest, and wholehearted in all my presentations. In short, tanggapin nyo. Kung hindi, okay lang. Parang ganun. Okay. If you don't want it, it's acceptable. But I give you critical thought. GNN represents a position that is not under any pressure, as you well know. Yeah. Hindi tayo na-edit sa gitna. Walang microphone sa tenga mo. Walang teleprompter dyan sinasabi sa'yo. Tanungin mo itong question. Walang override. Walang override. At sabihin mo, itong position mo, wala yung, bago ka umupo dito, sasabihin sa'yo, oy, huwag mo pag-uusapin si Noynoy. Huwag mo sasabihin, yung RH, pro-RH. Libre lahat. Libre tayo. Lahat ng ibang stasyon, May ganon. Lahat. Miski dyaryo. Lahat ganon. Miski radyo. Ngayon, choice of parties. Did you think mag-independent ka, lalapit ka sa nationalista, lalapit ka sa liberal, lalapit ka sa KBL? Ang ginawa ko, nag-internet ako. Naghanap ngayon ako, mga plataforma
Okay. Maraming political parties niwala sa web. And Ganun. those that are there, my gosh, matatawa ka. Kayo po mga nanonood, subukan nyo, mag-google kayo, hanapin nyo yung mga plataforma, lahat nito mga malalaking political party, at malalaman mo, makikita nyo para sarili nyo. Okay. Hindi lang motherhood statement, parang kinumpose yan, copy-paste, copy-paste. Plagiarism. Dinikit-dikit, kasi maganda pakinggan. Okay. Wala ako nahanap na gusto kong sabayan o sabihin, gusto kong maging parte nito. Okay. Wala akong mahanap ni. Wala akong choice eh. Ang pagpupunta ko sa ang kapatiran, di ko kilala eh. Okay. Nagpakilala ako. Inimbita ko sila. Okay. Kinausap ko. Nagbigay ako ng resume ko. Tapos kinausap nila ako kung saan ako sang-ayon, saan ako tutol. In-interview nila ako. Alam mo, simple lang yun eh. Katoliko naman ako eh. Okay. Katoliko sarado. I'm not a super Catholic, yung die-hard. I'm not left, right. I'm not even center. I'm a practicing Catholic because this is what I learned in school. You know, so the closest to my mind, Was kapatiran? kapatiran. That's Okay. well, tutol ako sa RH not because I believe in reproductive health. It's the wrong title eh. Correct. This is not reproductive. Mali ang branding. Mali ang branding. Mali ang branding. branding. And the brand deliverables are not there. Okay. The RH bill will not resolve it. It will not. It's a population control bill. Correct. That's what it is. It is, It's yes. a pharmaceutical promotion so that okay na yung 7 billion or 10 billion pupunta sa pharmaceutical. Di ba? Ganun yan eh. Alam mo, kailangan, miski yung syntax, Yes, hindi rin ako boto rin dyan eh. Oo. Although, because I don't think ganun, ang kawawa dyan, sisibihin mo 40 billion, sino magbabayad? Yung taong bayan. Ilang congressman ang tumatakbo sa distrito ninyo? 5. Ano mga partido? Kapatiran, liberal? Liberal, nationalista, 2 independente. Okay. Now, So, bali, 3 lang ang may partido in short. oo, 3. Yung sitting namin na congressman, 12 years na yan nandiyan dyan. Nagpalitan sila ng anak niya. Sino mayor nyo? Or Si San Pedro. you're carrying a mayor in short? May mayor ka? Wala. Kapatiran is very few candidates. Ang kapatiran wala pa nananalo. Ang ginagawa ng iba kasi, katulad ng, let's say, katulad mo, tatakbo sila, makikipagkaibigan sa mayor, kahit yung kalaban nila, dinadala din yung mayor. Dinadala. Ayaw mo ng ganon? No. Ayaw mo ng ganon? No. I am not a traditional politician. Okay. And as much as nakita ko mga strategiya ng mga iba, kasi sa kaka-interview ko, sa mga nakikilala ko, sa pag-aaral ko, ayoko gawin yung ginagawa ng traditional. At pag ginawa ko yan, ayoko sa lahat maging yung gusto ko palitan. Okay. Okay? Number 1. Ang ginagawa ko lang naman dito, I am providing an option to the Muntinlupa residents. For the public lang. Kung ayaw nyo ng dynasty, ako Ito. option. Okay. Kung ayaw nyo sa akin, okay di sila. But 4 out of the 5 that are running, 3 out of the 5 are all comeback. Kasi politiko na nasa posisyon na, comebacking into Congress. Or one is from mayor, gusto na umakyat to Congress. Or ang tawag nila, restback. 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 And yung isa naman doon, from councilor, aakyat na. Okay? And 2, I mean, I'm not that young. But I'm not as old as them. Okay. At least, I'm not in my 70s. Diba? I mean, let it go, retire, be an elderly statesman. Ano ang sabi ng kapatiran sa'yo? Tinanggap ka na? Of course. Nag-o-taking ka na? Yes. Kapatiran ka na? Yeah, they like it. They like it very much. They like me to represent them. I adhere to the same things. You know what I don't understand is we promote the church so much. Okay, yes. Ang kapatiran malapit sa Simbahan. simbahan katoliko. Yes. Pero ang simbahan katoliko, wala naman sinasabi para pabaliktad. Okay. Ganun sila eh. Ganun ang simbahan eh. What can Walang I do? Catholic vote. Walang Catholic vote. Well, whether there is or not, I like to believe that there should be. Although there's a separation of state and church. Dapat kasi yung laity ang kumikilos dyan sa babae. Yeah, but you know, when you talk of organizations, that's another problem. Yung Couples for Christ, yung mga nasa baba dapat ang kumikilos kasi sa taas, hindi mo na talagang maaasahan yung... But in a place where I live, for example, where I actually live, Ayala, Alabang, it's a very rich community. Okay.
Alam mo, ang voting sa Pilipinas, as you well know, personality eh. Of course. Kamag-anak ko yan, pinsan ko yan, Oo. kaibigan ko yan, kanegosyo ko yan, matagal ko nang kilala yan. Oo. Hindi yung bagay siya sa posisyon na yan para sa atin. Anong gagawin niya? May proyekto siya na kailangan natin gawin. Or kilala Hindi ko ganun yan eh. kasi napapanood ko. Hindi, mali rin yun eh. Huwag niyo ako bobotohin kasi nakikita niyo ako. Huwag niyo bobotohin ako kasi nagsasalita ako, magaling ako. No. Alamin mo kung bakit mo ako bobotohin. Kasi isa lang naman proyekto ko eh. Isa lang. Laguna de Bay. Yun lang. Yun lang. Payag- That's big enough. Payag ka ba dun sa yung National Bilibid Prison ay ibenta na? Hindi pwede. May plano silang ibenta Yeah, yun. but you cannot. That's owned by the Madrigals. Parang sinabi mo ang Lasal, tanggalin natin Lasal sa Green Hills. I-relocate na natin kasi masyado masikip dyan kasi sa trapiko. Oo. Pag umalis ang Lasal dyan, balikin kay Ortigas. Ganon din naman ang Lasal sa Sobel eh. Yan ang hindi alam ng publiko. Oo, hindi alam ng publiko. Pag umalis, ang bilib na, sumubok na sila about 8 years ago, 9 years ago. Di ba there's a plan in the Senate under Senator Drilon na parang tinitignan nila? You is there- cannot. The Okay. minute you take out, that was a deed of donation by one of the richest families in the Philippines. With limitations. The limitations, and true enough, if you were them, It will revert back you to the, will- of course, it should. Especially now, 100 years later, it's gonna revert back. I mean, binigay ko na sa inyo, ginamit nyo, wala kayong binayad, tapos gusto nyo yung pagkitaan. Pagkapirahan. Mahiya ka naman, di ba? Parang Camp Aguinaldo yan. Exactly. Parang ganun, ano? No, but in this case, this specific family, ando doon sa deed of restrictions. Eh. Mm-hmm. And rightfully so, kung umalis sila dyan, actually, it's a bad location for the penitentiary today. In the old days, maybe 50 years ago, maayos. Today, the very rich are living right beside them. Right, It's and- it's very wrong. Oo. And then, that whole billiard complex in the back, Yeah. the, ano bang pangalan kali? Danghari. Danghari, yes. All that billiard complex, di ba? Yes. Billiard lahat yan eh, halos. Yes, oo. Katabi niya, magkatabi kayo ng penitentiary, di ba? tama, na, tama. Magkakatabi kayo lahat and it's still growing. Now, ideally, wag dapat doon. Pero wala ka na magagawa, andiyan yan. Nandyan na yan, oo. Andiyan na yan. Kung gusto mo mag-relocate, which is the right thing, ilagay mo kung saan malayo, di ba, na inconvenient. Oo. Parang Alcatraz, di ba? Or they can privatize the running of the NBP. Yan ang uso Oh, isa ngayon. pa yun. Oh. Yan ang uso ngayon, di ba? It'll probably be run even better. But for me to look at the penitentiary or the Muntinlupa penal colony there, I have to have more study in it. And mahirap magsalita pag wala ka masyadong alam eh. Di ba? I have to admit, hindi ko pinag-aralan yung posisyon na yan. But, right now, doon ni-relocate ni Congressman Biaso noon, the younger one, who's now BOC commissioner. yes. Doon niya ni-relocate yung marginalized. Okay. Although he has done a lot when it comes... I'm not saying the Biasons are not good. You're talking about marginalized yung mga... Squatter. Okay. Period. Okay. Squatter. Okay. Informal settlers. Informal settlers. Ni-relocate nilagay doon. Although we still have patches kung saan-saan. Ang Muntinlupa naman, hindi naman really poor. It's middle class, middle to up. Although we have our fair share of the informal settlers. It is not a poor community. We are growing. And local government seems to be in order. Okay. So, hindi ko naman kinokontra sila eh. In fact, I don't want to be a mayor. See, I don't mind being a congressman. I don't want to be a mayor. I don't mind being a councilor. I don't want to be the barangay chair. Hindi ka... Nakapag-ikot ka na ba? Have you Yes, started to go umiikot around? ako. Umiikot ka na? Yes, naglalakad ako. Kaya lang, alam mo, marami kang matututo eh. Kaya ako, dami ko natututo sa kampanya nito. Para sa akin, education din to, a learning curve. Okay. I'm learning things that I already know of, And you're confirming it? I'm confirming it. Okay. And I don't like the idea of having to swallow the information and the education I'm picking up. I don't like what I'm learning. I don't enjoy it. I think there is something very wrong. It's endemic. It's the culture. Do you feel overwhelmed sometimes? Not really. Not because I know what I want to do. Okay. No, I get a little disappointed. I get very disappointed. How it got to here, no? Yes, and how, alam mo, sabi nga sa akin, may kausap ako isang You hold on to congressman. that thought. We're going to pause for a few reminders and later on we're going to find out who is Hari Tambuatko para makilala naman ng taong bayan kung sino yung Hari Tambuatko. At ito daw mga Tambuatko mayayaman ito dahil merong mga Tambuatko galing din sa Forbes Park. If you are related to them anyway. Sa pagbabalik po ng Republika.